Hey guys! Alam nyo ba yung ganitong klase ng merienda, iisipin mo na mamahalin yung mga ingredients. Pero alam mo ba na hindi dahil baka nga lahat ng sangkap na ginamit ko dito ay available din sa kusina nyo. Simple yung mga sangkap pero itsura pa lang at lasa ay talaga namang napakasarap. So tara, simulan na natin. So ngayong araw nga po ay gagamit ako dito ng 2 itlog. Gagamit din po ako dito ng 1 tasang gatas. Bale, evaporated milk po yung aking ginamit dito pero pwede din naman po yung tinimplang powdered milk. Haluin lamang po mabuti hanggang sa madurog yung itlog. At naglagay din po ako dito ng 3 kutsarang asukal at 2 kutsara naman ng cornstarch. Haluin po ito mabuti para naman ma-dissolve ng mabuti yung ating cornstarch. Nagpatak po ako dito ng vanilla extract pero yun naman po ay optional na lang at konting asin. Pambalansi lamang po dun sa ating mga pampalasa. So haluin mabuti then set aside. At ang ating nga pong main ingredients ito pong sliced bread. Bale ito po ay binili ko noong isang araw kaso nga lang bukas daw expired na ito. Napakarami pa po nang natitira kaya naman umisip na lamang ako ng masarap na recipe para naman siguradong maubos itong aming sliced bread. Tinanggal ko nga lamang po yung mga gilid nitong ating tinapay at ito pong aking paglalagyan ay pinahiran ko na rin po ng margarine. Pwede din pong butter ang ilagay nyo dito tapos ihehilera na po natin dito yung ating sliced bread. So bali gumamit po ako ngayong araw ng 6 na sliced bread. At yan po ay ihahanin nyo lamang po ng papaganyan. Tapos ibubuhos lamang po natin dito yung ating mga pinaghalo-halo kaninang mga sangkap, yung pinakang wet mixture natin. Kailangan lamang po dito ay mabasa nating mabuti yung ating tinapay. Naku guys, kung hindi nyo pa nasusubukan yung ganitong recipe sa sliced bread nyo, subukan nyo na dahil talaga namang panalo. Tapos ito nga po, nagpainit na ako nitong aking air fryer. At akin po itong lulutuin sa 150 degrees Celsius sa loob ng 15 minutes. Pero maganda na rin po kung i-check nyo siya from time to time. Tapos after 15 minutes nga po ay pwede nyo na po siyang hanguin at ganito na po yung itsura niya. Itsura pa lang po ay talaga namang matatakam ka na. At kung umabot ka nga po hanggang dito sa part ng ating video ay pakipusuan nyo naman po yung ating recipe ngayong araw. And syempre po mag-comment na rin po kayo kung nagustuhan nyo ba itong ating recipe. Salamat! So ayan nga po, pwede nyo na po yung iserve. At bago ko nga po ito tikman ay akin pa po itong binudburan ng icing sugar. Pero yan naman po ay optional na lang. Kung wala po ay okay lamang po. Masarap pa rin po yung ating tinapay. At dahil nga po luto na, akin na po itong titikman. At talaga naman pong napakasarap po talaga ng kinalabasan. Kaya naman kung meron ka po dyang lumang tinapay, subukan nyo na rin ito. And siya nga po pala, pwede nyo po yung lutuin sa kawali. Sa katamtamang lakas lamang po ng apoy at kailangan po ay merong takip. Pwede nyo rin po yung i-steam. O diba? Napakadali lang. Siya hala, serve and enjoy!